Right mga tol, mainit-init pong balita na to ha. Sabi po dito, lantaran ang banta ni dating Presidente Rodrigo Duterte matapos siyang isama sa narco-list ng walang basehan. Ito po ay pahayag. Sabi po dito sa caption ay lantaran ng banta dating President Duterte matapos siyang isama sa narco-list ng walang basehan. Ayon kay Mabilog, emosyonal na humarap sa kamera ang dating alkalde ng Iloilo City. Denetalye niya ang mga banta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang isama sa narco-list nito ng walang basehan. Ayan po yung pag-uusapan po natin ngayon. Pero marami po sa ating mga viewers ang hindi pa nakasubscribe. Kaya kung napadaan ka dito at nakita mo po itong content po natin, please siguraduhin na pindutin ang subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. So yun na nga mga tol, di na natin pagtatagalin to. Let's go! So yun na nga mga tol. Ilang minuto pa lang po nakakalipas ay balita po ito sa 24 oras kung saan yung dating alkalde po o mayor ng Iloilo City ay lumantad ngayon upang magsalita patungkol po sa sinasabi nga po na pangyayari na kung saan naging emotional po itong humarap sa kamera itong dating alkalde ng Iloilo at dinetalye niya yung mga banta ng dating Pangulo sa kanya. Dating Pangulong Duterte sa kanya. So, panoorin po natin tong balita na to at alamin po natin kung ano ba mga opinion ng mga tao at pag-usapan po natin. Play natin. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Emosyonal na humarap sa kamera ang dating alkalde ng Iloilo City. Dinetalye niya ang mga banta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang isama sa narco list nito ng walang basehan. Binanggit niya ring inimbitahan siya noon sa Campo Crame para utusang magdiin ng isang dating presidential candidate at isang senador sa droga. Pero nakatanggap raw siya ng tip na papatayin siya sa kampo. Nakatutok si Ian Cruz. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Hindi na napigil ni dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog ang emosyon nang humarap sa Quad Committee ng Kamara na nag-iimbestiga sa Pogo, illegal na droga at extrajudicial killings. Dito, ikinuwento niya ang takot at hirap na dinanas sa loob ng 7 taon matapos siyang mapasama sa narco list ni dating Pangulong Duterte. Isang listahan naglalaman ng mga pangalan ng mga kilalang public official na di umano ay sangkot sa illegal na droga, mga paratang na walang basihan at kahit kailan ay hindi naman napatunayan. The mayor of Nagpakita pa ng mga video si Mabilog ukol sa lantarang pagbabanta umano sa kanya ng dating Pangulo. Hindi lamang po ito basta-basta pagbabanta. Kayang-kaya niya pong totohanin ito. August 28, 2017 din daw, nakatanggap ng tawag si Mabilog mula kay PNP Regional Director Bernardo Diaz na nag-imbita sa kanyang makipagkita kay Noy PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa Camp Crame tanghali ng susunod na araw. Pero nakatanggap daw siya ng tawag sa isang di niya pinangalan ng police colonel. A PNP colonel called me and in a voice that sent shivers down my spine, literal po yun, warned me not to go to Camp Crame because my life was in danger. The fear that had been simmering now erupted. Soon after, at 6:32 p.m., my wife, Marivic, received a chilling text from a PNP colonel's wife. Do not proceed. There are 20 men surrounding your house. And if you go to Camp Crame, they will kill you.
The terror was paralyzing. I couldn't believe it. My life and my family's life was hanging by a thread. Sa takot, nagpasya siyang magpunta sa Japan kinabukasan. Doon nakatanggap naman siya ng mensahe mula kay General Diaz para tawagan ng isang numero. I made the call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. I told him I would finish my work abroad and return to meet him, but he urged me to be careful, repeating his pledge to help. Pero kasunod nito, may isa pang tumawag at nagbigay ng babala. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Krame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. Tinanong ng mga mambabatas kung sino raw ang mga ipatuturo sa kanya. You were told na you will pinpoint a certain former senator and a certain presidential. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Yes, sir. Oh, is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. Oh. Kaya naman mula Japan, dumiretso na raw si Mabilog sa Amerika at nag-apply ng political asylum kung saan siya nag-self-exile kasama ng pamilya. Tumanggi naman si Mabilog na pangalanan ang mga police official na nagmagandang loob sa kanya, kaya ipinasulat na lang ito sa kanya ng mga mambabatas. Ang tingin ni Mabilog, politika ang ugat ng pagkakasali niya sa Duterte narco-list. Probably, Your Honor, I would say that because the then Senator Frank Drilon is my second cousin, and number two is the former president got the lowest percentage votes all over the country in Iloilo. So Sinisiga pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Diaz, De La Rosa at Duterte, pati na ni Drilon at Rojas. Sa aming panayam kay dating Mayor Jed Mabilog matapos dumalo sa pagdinig, sinabi niyang wala na siyang balak bumalik sa politika sa 2025 at kung siya lang daw ang magdedesisyon, ayon na rin niyang sampahan ng reklamo si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil gusto na niyang mag-move on. Why don't you file a case against him? Your Honor, first and foremost, as a Christian po, I have forgiven him already. Yes, the thing is, yes. And Your Honor, I will discuss that with my lawyers. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Alright mga tol, yan po yung panayam kay dating alkalde ng Iloilo City na si ang pangalan po nito ni Mabilog na napabilang nga daw po sa narco-list ng walang basihan. At makikita po natin mga komento po ng tao na to, tao dito, no? Mga tao na nandito sa comment section. Sabi, kalokohan ng ginagawa ng mga politician dito sa Pinas, napakasama ng politics dito. So I agree dito kay Monka Bico 9372. Okay, matindi po politika sa Pilipinas, talagang patayan po, no? Sabi dito ng isa ni Ruge 17, paano nga kung inosente, kawawa naman. Tapos may nag-comment na isa pa, si BUU 6189, paano kung na-paranoid lang at guilty siya. So sabi naman ng isa, punta ka ng Iloilo para malaman kung gaano sila kasama. Punta na, sabi ng isa. So ayan, mga nag-aaway-aaway pa po sila dito, no? Galing ni Mayor, artista na. Okay, so ang hirap ng mga tao po ngayon ay ayaw maging open-minded sa mga ganitong usapin. Siyempre, dapat itignan mo kung ano yung mga basehan. Una, para sa akin, yung sinasabi niya, maaari po. No? Disclaimer lang, ayon ito sa akin pangkakaunawa. Itong dating alkalde ay merong basehan. Dahil makikita mo naman, di ba? Dahil kung titignan mo naman yung sinasabi niya, meron pa nga pong ipinakita na pananalita si dating Presidente Rodrigo Duterte, saan
ay may pinatutungkulan siya sa mayor ng Iloilo City before, and I believe ay mas malaki pong patunay yung ganoon kaysa sa mga kwentuhan po dito sa comment section. Pero sabi nga, gaya po ng comment dito ni Obladi Lumagui, Diyos lamang nakakalam ng totoo, huwag humusga sa sinuman. Tama po yan, nating hatulang kagad ng sinuman. Pero makikita mo rin dito kung ano yung mga nilalaman, dokumento, pruweba ay hindi po yun maikakaila. So, tinaray nga po natin i-search dito yan ngayon. No? Tingnan nga natin itong isang video dito. Sa UNTV rin to. No? President Rodrigo Duterte has already received the information that Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog wants to have a discussion with him. Mabilog is one of the personalities in the narco list of the president, who the latter also accuses of being a drug protector. However, the president did not mention whether he has granted or not Mabilog's request. In a speech, the president noted that the mayor is living in a house that looks like a palace. With this, Mr. Duterte said he already ordered the National Bureau of Investigation or NBI and the Bureau of Internal Revenue or BIR to conduct a lifestyle check on Mabilog. The president made a statement during the oath-taking ceremony of the newly appointed officials of the Philippine National Police or PNP. Mabilog has sent word that he wants to talk to me. His house is like a palace in anak siguro talaga ito ng mayamang-mayaman. Yung bahay niya talagang pinasilip ko sa mga NBI pati BIR. Meanwhile, the president mentioned that Malaysian Prime Minister Najib Razak and Indonesian President Joko Widodo want to hold a meeting with him. He says the meeting is about addressing terrorism in the Southeast Asian region. At the same time, the chief executive points out that Marawi crisis is neither the beginning nor the end of the threat. I do not think that the siege in Marami would be the beginning and the end. It has begun in Sulu many years ago, in the number of times that we were humiliated as a country. And Widodo and I have yet to hear from Najib. He wants us, the three of us, to meet somewhere to talk about this new phenomenon of international terrorism. Rosa Licoz, UNTV News. Okay, so yun lang muna siguro yung nakita natin dito. Ikaw, anong masasabi mo dito sa pangyayari pong itong sinasabi na lantarang banta na ginawa daw po dito sa dating alkalde? Anong palagay mo? Talaga para sa akin ay mainit po ang politika ngayon, at ngayong napapalapit po ang eleksyon ay mas titindi pa po, ako'y naniniwala, ang labanan ng itong mga politiko ngayon. Lalo na at may mga nagaganap po na pagtugis sa mga malalaking pangalan. Dating kilalang mga tao ay pinaghahanap ngayon, diba? Tulad po ni Harry Roque, marami pong nananagot sa batas ngayon sa mga akusasyon at iba't-iba pang mga investigasyon. Pero dito, specifically dito po sa usapin ng dating Pangulo dito sa sa isang dating alkalde na napasama sa narco list, ay ikaw, anong masasabi mo? I believe kailangan pa ng investigasyon dito at wala pang makapagsasabi kung ano ba talaga. Pero makikita mo na kagad na matindi yung politika na nangyayari talaga ngayon. Kaya comment down below kung anong masasabi mo, and huwag kalimutang pindutin ang subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. So see you ulit sa susunod na video.